Sa mabuting balita ngayon, isang gabi, si Nicodemo ay lumapit kay Jesus. Isang taong may kaalaman, isang taong may katayuan sa lipunan, ngunit may kulang at tanong sa puso. At sinabi sa kanya ni Jesus ang isang katotohanan, na maliban na ipanganak muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Nalito si Nicodemo at napatanong, paano pong mapapanganak muli ang isang tao kung siya ay matanda na? Ngunit hindi pisikal na kapanganakan ang tinutukoy ni Jesus, kundi espiritual na pagbabago. Ang muling pagsilang ay hindi isang simpleng pagbabago ng ugali o pagbuti ng sarili. Ito ay ang bagong buhay na nagmumula sa Diyos na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa ating pananampalataya, ito ay nagsisimula sa ating binyag, kung saan tayo ay isinilang sa tubig at spiritu. Ibig sabihin, hindi sapat na tayo ay mabuhay sa laman. Tayo ay tinatawag na mabuhay ayon sa spiritu. Sinabi rin ni Jesus, umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan paroroon. Ganito rin ang spiritu ng Diyos. Hindi natin kontrolado, hindi natin nauunawaan, ngunit nararanasan natin ang kaniyang pagkilos. Minsan, ang pagbabago sa ating buhay ay hindi natin maipaliwanag, ngunit alam natin may gumagalaw sa ating puso, nag-aanyaya sa atin na magbago, magtiwala at lumapit sa Diyos. Iyon ang Espiritu Santo. Sa ating buhay, maaaring katulad tayo ni Nicodemo, may alam patungkol sa Diyos, ngunit hindi pa lubos na nababago ng kaniyang presensya. Ang paanyaya ni Jesus ay hindi lamang malaman at makilala siya, kundi muling ipanganak sa kaniya, iwanan ang lumang sarili, at tanggapin ang bagong buhay na iniaalok niya. Kaya ngayon, iwanan na natin ang ating mga lumang sarili, buksan natin ang ating mga puso sa Espiritu Santo, at mamuhay bilang mga bagong nilalang kay Kristo. Sapagkat sa Diyos, ang lahat ay pwedeng maging bago.